Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Broken News Public Profile. Sa isang interview ni Ted Filon sa abogado ni Ramil Madriaga na si Raymond Palad, tinanong ni Filon kung bakit wala siya ni isang litrato ni Duterte, ni PRRD ito PRRD, na magkasama sila kung talagang close sila. Sagot naman ng abogado na sabi daw ni Madriaga sa kanya na 2016 pa daw sila nagkakilala ni Digong at sekreto lang daw ang kanilang pagkakaibigan. Silang dalawa lang daw ang nakakaalam. Ay, naku, Madriaga talaga. Ito, yung caption. Kaming dalawa lang ni Duterte ang nakakaalam na close kami. Secret namin yan. I just don't know kung yung, anong, yung utak ba ng mga handlers ni Madriaga. Pagka-desperado sila na wala na bang mas maganda na whistleblower nila para sirain nilang mga Duterte. Ito pang Madriaga. Close lang. Tingnan natin ang nag-react. Sekreto lang namin yun. Mag-close kami. Kaming dalawa lang 104,000 ang nag-react. 102,000 ang tumatawa. 319 ang galit. 1,200 lang ang nag-like. So, wala pang 1% ang naniniwala na close magkaibigan si PRRD at saka si Ramil Madriaga. Sino ba yung binanggit ni Madriaga na naglapit sa kanya? Isa atang congressman, nakalimutan ko na. Isang congressman ang nag-introduce kay PRRD itong si Madriaga, 2016. So, yun, yung bago magkampanyahan siguro ng 2016 presidential election. Yun. Nagkakilala na daw sila. Hindi naman taga Davao si Madriaga. Taga saan ba siya? Hindi, basta kung close kaibigan ka ni Tatay Digong, it's either taga Davao ka, nag-serve ka sa kanya ng matagal katulad ni Bongo, o kaya classmate ka niya. May pinagsamahan kayo sa eskwela. Ano pa? Yung mga close na kaibigan ni Tatay Digong. Or kamag-anak. Itong si Madriaga, out of nowhere, pinakilala lang. Tapos, pagkakatiwalaan ni Tatay Digong ng mga impormasyon, ng mga pera, ano ba yun? Pina-withdraw daw siya ni Tatay Digong ng 100 million. 3 beses daw siyang nag-withdraw ng 100 million each withdrawal sa isang bangko sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga. Ano ngayon? Di na booking siya dahil ang mga taga Lubao, Pampanga mismo, isa na yon si Miss CG Hero, yung anchor, host ng PGMN. Sabi niya, I was born and raised in Lubao, Pampanga. Doon ako nag-spend ng aking Holy Week. Walang mall sa Lubao, Pampanga na walang bangko. So paano? Ang daming butas itong testimony ni Madriaga, itong closeness. Salamat kay Mr. Ted Filon na ang galing niyang magtanong ng mga probing question na mabubuking talaga yung katangahan ng Madriaga. Ayan. In fairness, kay Atty. Raymond Palad, ang galing din niyang sumagot. Kaya lang, nalaman ko kay Atty. Topacio na itong si Raymond Palad daw is
na-suspend yan sa pagiging abogado niya for 1 year. Hindi ko alam ang dahilan. But the fact na na-suspend ka, must be something wrong sa iyong pagiging abogado. At siya rin daw ang abogado ni Kerwin Espinosa. Oh, kaya yung Pulveron Lord. So, yung connection ba? So, wala na. Hindi na patatawag ngayon. Today, April 20, hindi pa pala. Bukas pa pala. Bukas pa yung hearing na naman sa Kamara na ang mga star witness na doon ay si Trillanes na at saka si Boying Rimulya. Hindi na daw nila ipapatawag si Madriaga. Bakit? Alam nyo na. Kasi, sino ba yung nagsabi? Madriaga is more of a liability than an asset of, I don't know, itong mga anti-Duterte, yung gustong pabagsakin si VP Sara, mga Duterte. Instead na makatulong si Madriaga, lalo lang nasisira ang mga diskarte nila. Kasi sabi ni Attorney Paulo Panelo, tuwan-tuwa sila na nandyan si Madriaga because eventually he will self-destruct. Yung salita siya ng salita, di ba? Meron na siyang affidavit noong 2025. Nagkaroon pa na ng supplemental. At yun yung supplemental affidavit niya, yun yung binasa niya sa Kamara, doon ang daming mga kapalpakan. Ano yung kasabihan? Less talk, less mistake. More talk, more mistake. Kaya habang siging salita ng salita yan si Madriaga, nabubuking siya. Oh. Dinagdag niya, painting. Nagregalo siya kay BP Sara. Yung pala, yung painting na yun is ang original painter, si Madam Tanya Gaisano Lee. Ano pa? Yung cheque, 2 manager's check, ang daming palpak sa cheque. Yung, ito na, yung mall sa Pampanga, yung sinabi niya na very bad student daw si BP Sara sa College of Law. Nagsalita na yung dean na hindi totoo yan. Sara Duterte has good moral standing sa College of Law namin sa San Sebastian College. O, mga ganon na. So, good luck sa Madriaga na ito. Yan ang magpapatalo sa kanila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na ni sila ang natagaan og yero. So dagan gid ni sila. O apil na pod ang ilang mga lansang. Pasalamat sila sa Ginoo ug sa nagtabang sa yero. So mao na ni ang mga nalipay sila sa gihatag nga yero. So kada isa ni naanay tag-iya. Naanay mga lansang, yero. So kompleto na. Mga lansang. Karon mao na ni ang balay ilang ante nga ang ilang yero tungod sa kanang buslot na so gisapawan na lang nila og silupin. Silupin lang ang ginabutang so nagpatindog silang bagong. So muna ni ang ipatindog ni Angkol nga pag-aatupan. Karon humanagit sa pag-atop ang among ginahatag nga yero ilang ante. Mat kay nakakita
na po. Itabangan ko sa sin. Mat sa Ginoo. Pila na day anti ka tuig itong imong balay nga silupin lang ang imong ginasapaw. Unom na unom. Kahit unom. So unom na ka tuig. So salamat kayo ante.